Marami tayong kababayan na bumoto sa New York City ngayong US elections. Para sa update doon, makakausap natin si GMA Integrated News stringer Dave Llavanes Jr. Dave? Rafi, alas 9 ng gabi, oras dito ng formal lang isara ang botohan dito sa New York City. Nag-umpisa na rin pumasok ang partial electoral votes at sa ngayon, 195 electoral votes na ang pumasok para kay Republican candidate Donald Trump. Habang 91 naman para kay Democratic candidate Kamala Harris. 271 electoral votes ang kailangan para manalo. Rafi? Dave, yung ibang East Coast states tapos na magbilang ng electoral votes dyan sa New York. Ano bang yung resulta? Dito sa New York, Rafi, nanalo si Democratic candidate Kamala Harris kung saan ang New York State ay merong 28 electoral votes. Rafi? Pero yung mga malalaking estado kung saan sinasabing baluarte ng Democratic Party, hindi pa pumapasok, tama ba, Dave? Yes, Rafi. Halos sa kalahati na ng mga estado dito sa Amerika ang pumasok na yung electoral votes. Pero it's too early to call dahil patuloy pa rin yung pagbibilang sa malalaking estado katulad ng California na pinakamalaking electoral vote na 54 electoral votes. Rafi? So Dave, anong sentimiento ng mga kababayan natin dyan ngayong nagbibilangan na ng boto? Sa ngayon, medyo yung iba nakikiramdam, Kasi yung lamang ni dating President Donald Trump ay mukhang umaalagit ng todo. At siyempre, yung nasasod ang basta ng spirit ay medyo malulungsot. Pero sasabi lang naman, maaga pa para magdiwang kung sino at mahaba pa ang gabi para malaman kung sino talaga ang general na Pangulo ng Amerika, Rafi. At may mga balita tayo natanggap, Dave, na may mga polling center na nakatanggap doon ng bomb threat. Saang mga lugar yon? Ito ay sa bahagi ng Midwest, kung saan yung ibang mga polling precinct ay ginawang bulletproof, yung mga bintana dahil na rin sa mga pagbabanta. Although ang FBI ay on top of it at kasalukuyan lang iniimbestigahan yung mga threat na ito, Rafi. Bukod dito, hindi ba may mga nasunog na rin mga balota? So talagang very reminiscent ng mga eleksyon dito sa Pilipinas. Ano ba nangyayari ngayon dyan sa Amerika? Dave, ano yung sentimento ng mga Pinoy na nakakausap mo? Well, marami sa kanila, especially dito sa New York, Rafi, ito ay Democratic state, pero solid ang Trump supporter dito. Kaya yung sinasabi nila sa bahagi ng mga Republican supporters, ang isa sa mga inayawan nila ay yung immigration policy ng Democratic Party. Habang ito namang mga taga-Democratic Party, ang kanilang issue ay yung karapatan ng mga kababaihan, Rafi. Hindi ba naapektuhan yung bilangan ng boto dun sa 4 na swing states habang may mga insidente ng bomb threat, Dave? Hindi naman, Rafi, kasi bantay sarado ng mga otoridad, yung mga polling precinct. At ito'y doble-dobleng pag-iingat dahil ayaw na kanilang mag-disrupt itong pagbibilang ng mga boto, Rafi. At may mga sinasabi na posibleng Russia yung nagpasimula doon sa bomb threat dahil nanggaling daw yung mga email addresses doon sa Russia. Meron ba tayong ganitong impormasyon, Dave? May mga ganyang report na lumalabas, Rafi, pero hindi pa natin ma-confirm kasi sinasagawa pa rin yung investigasyon ng mga otoridad dito sa Amerika para tukuyin kung saan nga nanggaling itong mga pagbabanta na ito, especially dun sa mga polling precinct, Rafi. Ang tanong, kailan natin malalaman kung sino ng bagong US President? Alam ko may mga mabibilis na magpasok ng kanilang mga boto. Meron din ng mga mababagal. Kailan natin malalaman yung pwedeng i-call na ng mga major media outlets dyan sa Amerika kung sino ang bagong US President, Dave? Kung hindi magkakaaberya at kung papasok na yung majority ng electoral votes, bago mag-umaga dito sa Amerika ay alam na natin o mapoproject na kung sino ang bagong Pangulo ng Amerika, Rafi.